Mga ka-JJ, alam nyo ba na habang nagbibiyahe ka dito sa South Korea, may mga bus at iba pang public transportation na may free public wifi? Oo, libre! Kaya habang bumibiyahe ka papunta sa trabaho, school, o kahit saan man, pwede kang manatiling connected nang hindi agad kinakain ang mobile data mo. Pero eto ang mas interesting, gaano ba talaga kabilis ang libreng wifi dito sa Korea? At bakit nga ba nagbibigay sila ng libreng internet sa mga pampublikong lugar? At kung ikukumpara natin sa Pilipinas, ano ang pinagkaiba? Tara, pag-usapan natin. Kapag sumakay ka ng bus dito sa South Korea, mapapansin mo na maraming sasakyan at public facilities ang may available na public wifi. Hindi lang ito tungkol sa Seoul. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, may mga local government at public agencies na nagbibigay ng public wifi sa mga bus stops, terminals, parks, at iba pang public areas. At malaking bagay ito lalo na sa mga taong araw-araw bumibiyahe. Halimbawa, kung wala kang unlimited mobile data, habang nasa bus ka, pwede kang mag-message sa pamilya, mag-check ng Google Maps, maghanap ng impormasyon, mag-check ng trabaho, mag-aral. At syempre, pwede rin mag-social media. Pero eto na, ang pinakaabang-abang, gaano kabilis? Depende ito sa lugar, bus, network, dami ng gumagamit at klase ng public wifi. Hindi pare-pareho ang speed sa buong South Korea. Sa magandang connection, pwedeng maging sapat ang public wifi para sa messaging, browsing, social media, maps, at video streaming. Pero huwag din nating asahan na lahat ng public wifi ay parang high-end home internet. Kapag maraming gumagamit ng sabay-sabay, posible ring bumagal. Kaya kung gagawa kayo ng sariling speed test habang nasa bus, mas magandang tingnan ang actual result sa lugar kung nasaan kayo. Halimbawa, download speed, upload speed, ping. At dito natin makikita kung gaano talaga kabilis ang koneksyon. Kaya kung may wifi kayo ngayon habang nanonood, mag-comment kayo kung ilang megabit bawat segundo ang nakukuha nyo sa inyong lugar. Pero bakit nga ba libre? Dahil ang internet ngayon ay malaking bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Hindi na lang ito para sa Facebook, TikTok o YouTube. Ginagamit ito sa trabaho, sa education, sa navigation, sa communication, sa online services, at minsan sa emergency. Kaya ang public wifi ay isang paraan para magkaroon ng mas madaling access sa internet ang mga tao habang nasa public spaces. Isipin mo ang isang worker na 2 oras ang biyahe araw-araw, o isang student na kailangang mag-research habang nasa biyahe, o isang turista na kailangang maghanap ng directions. Malaking tulong ang may internet na hindi mo kailangang bayaran bawat minuto. Pero paano naman ang Pilipinas? May free public wifi din naman tayo. May government programs para magbigay ng libreng internet sa public places. At mayroon ding mga proyekto sa transportation areas. Kaya hindi tama na sabihin na walang libreng wifi sa Pilipinas. Ang malaking tanong ay kung gaano ito kalawak, stable, mabilis at accessible sa mga lugar na kailangan talaga ng mga tao. Dito sa Korea, mapapansin mo na bahagi na ito ng mas malaking digital infrastructure ng maraming public spaces at transportation systems. At magandang tanungin natin, paano kaya natin mapapalawak pa ang ganitong serbisyo sa Pilipinas? Hindi naman kailangang kopyahin ang Korea ng eksakto. Ang mahalaga, magkaroon ng reliable internet access ang mas maraming ordinaryong Pilipino. Kaya mga kabayan, sa susunod na sumakay kayo ng bus dito sa South Korea at makakita kayo ng free wifi, huwag lang nating isipin na ay libre internet. Isipin din natin kung gaano kalaking tulong ito sa isang commuter na araw-araw bumibiyahe. At ngayon, gusto kong malaman ang opinyon nyo. Kung magkakaroon ng libreng wifi sa lahat ng public buses sa Pilipinas, ano ang mas importante para sa inyo? Bilis na internet, stable na connection, o malawak na coverage?
At kung may public Wi-Fi kayo ngayon, ilang megabit bawat segundo ang speed ng Wi-Fi sa lugar ninyo? Comment nyo sa baba. Ako si JJ Lee, Pinoy sa Korea. Kita-kits sa susunod na vlog.